Yasumi ko ulit ngayon. Maaga ako nagising dahil ngayon nga ang huling araw namin dito sa Sapporo. At tuwing bumabangon nga ako sa umaga, dito talaga ako dumidiretso sa bintana. Wala na nga akong ibang nakikita kundi puti ang paligid. Kaya naman mabilisan lang kaming gumayak ni Bebu at lumabas na rin kami. Ito nga pala yung unang beses na may experience ni Bebu ang pag-ulan ng snow. Kaya sabi ko sa kanya dumila siya at tikman niya. Maya-maya nga na mahinga lang muna kami ni Bebu dahil baka mababad kami. Pero pagkatapos naman nun ay naglakad na ulit kami para kumain. Actually guys, hindi ito yung huling vlog ko dito sa Sapporo. Pero dahil kagabi nga nag-propose sa akin si Bebu, ay ikikwento ko na sa inyo kung paano nga yun nangyari. Bago nga kami pumasok ng McDo, ay nagpagpag muna nga kami ng coat. Talaga namang nababalot nga kami ng mga yelo dahil sobrang lakas talaga ng snow. At sa halos 1 linggo nga namin pag-i-stay dito sa Sapporo. Sabi ko nga sa inyo ngayon lang talaga umulan ng snow. Pagkatapos nga naming magpagpag, ay pumasok na nga kami dito sa loob. Hindi na nga kami naghanap ng iba pang kainan dahil gutom na nga kami nung mga time na to. Bali ako na nga lang ang unang umakyat at naghanap nga ako ng upuan na pwede akong mag-charge. Sobrang ganda nga ng view namin habang kumakain. Pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na rin naman kami ni Bebu at naglibot-libot na nga kami. Pero naalala namin na meron pa kaming hindi napupuntahan dito sa Sapporo. Ito nga yung TV tower ng Sapporo kaya naman nag-taxi na lang kami papunta doon. Dito kasi sa Sapporo hindi naman ganun kamahalan yung taxi. Pero ayun nga nagulat kami dahil sobrang laki pala sa personal nitong TV tower. Kaya lang dito sa place na to, parang tumigil na nga ang pag-ulan ng snow dahil puting-puti na rin ang paligid. Dito ko talaga inaya si Bebu dahil dito ko nga nakitang nag-post si Dominic Roque at si Bea Alonso. Dahil sobrang nilalamig na nga ako, inaya ko na nga si Bebu na pumasok dito sa loob. Itong TV tower kasi na to ay observation deck din kaya pwede kang pumasok sa pinakataas. Meron nga silang ticket fee na nagkakahalagang 1,000 yen o sa atin ay parang nasa 400 pesos. Nung nakuha na nga namin yung ticket namin ay umakyat na nga kami gamit nga itong elevator at lulang-lula nga ako nung mga time na yan. Gakyat nga namin dito sa taas ay marami na nga tao at tanaw na tanaw mo nga ang buong Sapporo. Meron nga silang isang gadget dito na talaga namang matatalo ang Samsung Galaxy S23 dahil sobrang galing niyang mag-zoom. Sabi ko nga sa inyo, tanaw na tanaw dito ang The Original Okoy King Clark branch. Pagkatapos nga namin gamitin itong gadget na to, ay nag-aya nga ako kay Bebu na bumili ng mga souvenir. Ako kasi yung type ng tao na kung saan nga ako nagpupunta, gusto ko nga bumibili ng magnet. Dinidikit at iniipon ko nga to sa ref namin para nakikita ko kung saan nga kami nakakarating. Kaya lang, medyo pricey nga talaga yung halaga dito dahil nasa taas nga sila. Pagkatapos nun, ay nag-photobooth lang kami dito ni Bebu at nagkakalaga nga ito ng 500 yen o 200 plus sa atin. Alam nyo ba guys na sobrang hilig ko sa mga photobooth kahit sa ang okasyon sinusubukan ko talaga. Ikaw nga yung mag-e-edit at hihintayin mo lang mag-print at nung na-print na nga to, tawang-tawang nga kami ni Bebu sa itsura niya. Napaka low quality kasi nung gamit na camera dito, kaya naman yung mata ni Bebu ay nagmistulang 7 days na hindi tulog. Pero okay lang yan dahil ikikip pa rin namin yan dahil ito ay big memories sa amin. Pagkatapos nga namin magpicture ay nag-aya na nga akong bumaba kay Bebu dahil lulain nga akong tao at natatakot ako sa taas. Ang ginawa na nga lang namin dito ay nag-try nga ako maglaro nitong claw machine nila. Pagkatapos nga naming maglaro ay nag-aya na nga rin bumaba itong si Bebu. Umulan na naman ng sobrang lakas na snow at parang ganito yung ulan kaninang umaga. Kaya naman ang ginawa namin dalawa ay naglaro na lang kami ng naglaro dito sa snow. Maya nga ay napansin ko na wala pa nga pala kaming picture pareho. Kaya naman pinasetup ko na nga sa kanya yung tripod na hawak niya. Makapagpa-picture na nga kami ay sinabi ko nga sa kanya na videohan niya ako para meron nga akong pang-upload sa Reels. At noong mga time na to, wala talaga akong ka-idea na magpo-propose nga siya sa akin dito. Kaya naman tandaan natin yung oras kung anong oras siya lumuhod at ito nga ay 6:30 ng gabi. At sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kalamig ay hindi ko nga naramdaman yun dahil nangilabot ako nung nakita ko siya. Alam niyo ba na ito nga ang dream proposal ko? Walang ibang taong nakapalibot sa amin, no pressure at kaming dalawa lang ang nandito at nakapalibot lang sa yelo. Sobrang magical nga lang ng pangyayari dahil ilang araw na hindi umuulan ng snow, ngayong araw lang talaga yun nangyari. Bilis lang din naman yung pangyayari at after nga noon ay naghanap lang kami ng cafe na pwede naming puntahan. Miiyak na nga ako nung mga time na to at syempre ang una kong tatawagan ay walang iba kundi ang mga magulang ko. Ang una ko agad tinanong kung nagpaalam ba sa kanila itong si Bebu. Pero ang sagot nga sa akin ito si Angeline Mapagmahal
mahal, New Year pa lang daw ay nakaplano na daw ang lahat. Di na nga mapigilang maging emosyonal nitong si nanay. At after nga noon, tinawagan naman ni Bebo itong mami niya. Ako, tuwang-tuwa nga si mami at matagal niya na talaga tong gustong mangyari. After naman noon, tinawagan ko naman yung kapatid ko nga si Deche. Di pa nga siya makapaniwala kasi daw baka pinaprank ko lang siya. Tawagan ko nga rin pagkatapos noon ang dalawa ko ngang ate na ang Manalo twins. Kabang-kaba nga sila nung mga time na nasanabi kung meron akong sasabihin sa kanila at naggulat sila nung pinakita ko nga yung sing-sing. Napaka-genuine talaga ng reaction itong dalawa kong ate. Katapos nga noon ay tinawagan naman ni Bebo yung best friend niya. Ito nga ang best friend ni Bebo ay matagal na talaga silang magkasama at tuwang-tuwa nga rin siya nung nakita niyang pinakita ko yung sing-sing. Katapos nga nung tinawagan naman namin si Sir Mark kung sino talaga ang pinakakasabwat ni Bebo. Sa kanya kasi nagpagawa ng ring si Bebo kaya kung gusto niyong malaman yung presyo pwede niya siyang kulitin. After nga noon ay tinawagan ko na nga si Bajay at si Shaira na walang ginawa kung hindi umiyak. At kahit nagluluto na nga ng okoy itong si Kyle at Kate, tinawagan ko pa rin sila. Pagkatapos nga noon ay naisipan na rin namin tawagan itong si Cristel at si Ivan. Mga tao nga na tinatawagan ko ngayon ay ilan sa mga kasabwat din ni Bebo. Pero yung karamihan sa kanila ay deserve nilang malaman dahil sila nga ay matatalik naming kaibigan. Pagkatapos nga noon ay tinawagan din namin itong best friend naming si Matt kung saan ay siya nga ang kasama namin nung unang naging kami ni Bebo. Tinawagan rin namin yung iba naming kaibigan na talaga namang malaki ang parte sa pagsasamahan namin dalawa ni Bebo. Pagkatapos nga noon ay tumawag na kami kay Madam Carol kung saan kilig na kilig at gustong gusto na nga kaming ipakasal. Tumawag nga rin si Bebo sa mga kasabot niya kagaya nga nitong si King at si Nicole. Ayun guys, ganun lang naman kasimple itong proposal na to pero hindi namin makakalimutan ang Sapporo. Yun lang naman. Salamat! Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i-bet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!